Tinawag niya ang kalaban na isang bastard dahil talagang naisip niya ang labi sa kanyang sarili at itinuturing na mas mahusay ang kanyang sarili kaysa sa iba. Tiyak na siya, hindi katulad ng marami, ay makontrol ang kanyang galit at hindi ilagay ang kanyang sarili sa mortal na panganib sa pamamagitan ng pagpapanatili ng kanyang cool sa kritikal na sitwasyong ito. Gayunpaman, walang punto sa tirahan sa nakaraan, sapagkat ngayon hindi mahalaga, at wala siyang magagamit dito. Gayunpaman, ang Young Master ay humihiling lamang ng isang bagay na panatilihin siyang kumpanya habang binibisita ang tirahan ni Yingwon. Iyon lang ang kinakailangan sa kanya, at iyon ang kinakailangan sa kanya. Pagkatapos ng lahat, kung ang Young Master ay nag-iisa, magsisimulang mag-alala ang kanyang ama, at mas mahusay na maiwasan ang hindi kinakailangang mga alalahanin. Kinikilala niya na ang pag-aalaga sa kanyang anak ay isang tunay na gawain ng magulang, at naiintindihan niya kung gaano kahalaga na suportahan siya sa sitwasyong ito. Bukod sa, paano niya mahinahon na mapapanood ang mga ito na trampled. Maaari itong maging kawili-wili, at para sa kanya, ang gayong gawain ay hindi mahirap partikular. Gayunpaman, ang problema ay ang pagtawag sa hagwan mula sa Mount Tonto ay makikita bilang isang pagpapahayag ng digmaan sa Nokrim upang hindi humantong sa isang mas malaking salungatan sa hinaharap. Ayaw niyang lumitaw doon. Sigurado siya na ang binata ay makayanan ang lahat ng kanyang sarili at ang kanyang tulong ay hindi kakailanganin sa hunapansin ang lahat ng ito. Sinabi sa lalaki na siya ay may masamang hininga, at nagmumungkahi na airing muna ang kanyang leeg at pagkatapos ay makitungo sa mga bagay. Bigla, binago ng lalaki ang kanyang isip at nagtanong kung kailan sila aalis, dahil nakatanggap sila ng kumpirmasyon na si Chul Mosen ay nasa palasyo, kaya mayroon kaming libreng oras. Sabi niya, na nagpapahiwatig sa pagkakataong maghanda bilang pagbabayad para matupad ang kanyang kahilingan, humihingi ng tulong ang lalaki sa isang mahalagang bagay. Sa lalong madaling panahon nahanap nila ang kanilang mga sarili sa isang malaking kastilyo, ang kadakilaan kung saan humahanga sa imahinasyon at pinipigilan mo ang iyong hininga. Ang binata ay tumugon sa takot sa hitsura ng demonyong ito. Malawak na bukas ang kanyang mga mata sa takot, at ang kanyang puso ay matalo ng ligaw sa ho ay tumingin sa kanya tulad ng isang laruan na may kaunting pag-aalipusta at kawalang interes na nakakainis lamang sa binata. Tinanong niya ang kanyang ama kung bakit dinala niya siya rito, na tinitingnan ng estranghero na kaina-hinala. Nais mo bang malaman ko mula sa scoundrel na ito? Sinabi niya, na walang saysay, hindi itinatago ang kanyang pagkagalit, mabilis na sinaway siya ng kanyang ama para sa mga bastos na salita, hindi pinapayagan ang gayong katapangan sa kanyang harapan. Pagkatapos ng lahat, ang pangunahing layunin ay upang turuan ang kanyang anak, kahit na ano ang gastos, kahit na kailangan niyang pumunta sa matinding mga hakbang, sinabi ng ama sa kanyang anak, kung umalis siya sa lugar ng pagsasanay, siya ay aalisin ng anumang mana at lahat pribilehiyo. Pinahid niya ng malakas ang pintuan, na ipinapalam na hindi siya kidding at ang kanyang desisyon ay hindi nagbabago. Tumalikod ang binata, hindi naniniwala sa nangyayari, nakakaramdam ng galit at nalilito. Itinuro niya ang kanyang kamay sa kanyang ama, tinanong kung ano ang sinabi niya. Hindi pa kailanman naging mahigpit at walang kompromiso sa kanya ang kanyang ama. Sa ho ay nagmumungkahi na marahil ito ay dahil hindi siya nakakakuha ng tamang aralin sa huling oras, ngunit siya ay isang haltak pa rin, at ngayon, sa kahilingan ng iyong ama, ako ang iyong guro. Kaya upang magsimula, ipakita ang paggalang. Sa ho ay nagpapahayag ng malamig na pagpapasya, ang binata ay hindi magpapakita ng paggalang sa lahat, at walang tigil na ibinabato ang kanyang kamay sa kanya, na umaasang mapabilib. Sa ho madaling dodges ang suntok ng bagong buwan na parang isang maliit na bagay, na ipinapakita ang kanyang kasanayan. Napagtanto niya sa kanyang isip na ang kanyang sariling guro ay dapat na naramdaman ng parehong paraan ng una niyang makilala siya. Hindi niya balak na mag-babysit ng batang ito ng matagal. Panahon na upang kumilos ng mapagpasyahan, at sa isang iglap, ang young boy ay nakahiga na sa lupa, hindi pagkakaroon ng oras upang maunawaan kung ano ang nangyari at kung gaano kabilas siya natalo. Tila wala siyang naiintindihan, dahil mukhang hindi siya muli sa hawk, handa na para sa isa pang pag-atake. Ito ay hindi masiraan ng loob na humiga sa harap ng iyong guro. Sinabi niya, ironically, binibigyang diin ang kawalan ng lakas ng binata. Hinawakan niya ang binti ng young boy at sinimulan ang pag-ikot sa kanya tulad ng kanyang laruan lamang, na hindi ito pinapansin.
Inilunsad niya ito tulad ng isang bato, papunta sa napakalaking pintuan, na nagpapakita ng kanyang lakas. Pinigilan pa ng ama ang pintuan ng isang bato, pinipigilan ang kanyang anak na makatakas. Bagaman nasaktan siya at nagsisisi sa kanyang anak, alam niya na ito ay kinakailangan para sa kanyang kabutihan at pag-unlad. Dapat niyang maunawaan na ang kanyang ama ay same time na nais na siya ay maging mas malakas at may pagtanggol ang kanyang sarili. Di nagtagal ay dumating ang gabi, at ang hapon ay nakapaloob sa kastilyo, pagdaragdag ng misteryo sa nakapalibot na mundo. Kinakailangan upang matapos ang pagsasanay, ngunit marami pa ring trabaho sa unahan, at walang babalik. Ang warriors ay nagpatrol sa lugar, na hindi napansin na ang isang tao ay nanunood sa kanila mula sa kadiliman, na nakatago mula sa pagtingin, ang isa sa mga tiktik ay nakagugulo sa bubong, maingat na pinapanood ang lahat ng nangyayari sa ibaba. Matapos ang kamakailang pag-aresto sa banal na TIHF, ang lahat ng mga hakbang sa seguridad ay naibalik sa kanilang nakaraang antas, at ang especially iyan na ito ay hindi kailanman lumapit sa kanyang target sa lahat ng mga malalaking merkado. Ang seguridad dito ay ang mahigpit, at napakahirap na makapasok sa loob, kahit na para sa isang nakaranas na spy. Gayunpaman, inutusan siya kamakailan ni MS CERN na hanapin ang scoundrel na iyon. Kung maaari lamang niyang malaman ang tungkol dito, maiiwasan niya ang maraming mga problema. Hindi magkakaroon ng lahat ng labis na pag-aalala na ito kung hindi niya kailangang magbagyo sa gusali, nanganganib na pagkakalantad. Mabilis siyang tumatakbo, lumundag sa bakod tulad ng isang anino, tahimik na gumagalaw at maingat na mabilis. Nagmamadali sa pamamagitan ng mga yard upang suriin kung ano ang nangyayari, at kung may anumang bagay na nagkakahalaga ng kanyang pansin, kung ano ang nangyayari dito, iniisip niya habang bumababa siya, pakiramdam na lumalaki pagkabalisa. Nakakatakot na tinusok siya sa buto, na ginagawang mas mabilis ang kanyang puso, dahil may mali dito. Paulit-ulit niyang ipinapasa ang parehong lugar. Tila sa kanya na maraming beses na niyang tinawid ito, na parang nahulog siya sa isang bitag. Ngunit nang tumingala siya, napagtanto niya na ito ay isang tuso na bitag kung saan walang paraan. Siya, tulad ng isang cornered rat, ay walang pagkakataon na makatakas. Naramdaman ang kawalan ng pag-asa ng sitwasyon, at pagkatapos ay narinig niya na lumabas ang tinig ng Lirayans. Masamang espiritu ang isang awtoridad na utos ay tumunog, na nagpahirap sa kanya, na parang ang lahat sa paligid ay nagsimulang maging pula, na lumilikha ng isang kapaligiran ng panganib at takot. Ang mga malademonyong mata ay lumitaw sa itaas sa kanya, at isang tanong ang umalangaw-ngaw, kung gaano ka manggahas na walang hiya na masira sa mga dingding ng Xiangyang sa takot. Ang spy ay tumingin sa paligid, naghahanap ng isang paraan upang makatakas, ngunit napagtanto na walang paraan. Mahinahon na nagtanong si Lirayan, "Sino ka?" Ang kanyang boses ay malamig at walang emosyon. "Ikaw ba ay isang thief o isang mamamatay tao? Ano ang mali sa iyo?" Patuloy si Lirayan, tinusok siya ng isang hitsura, "Sagutin ka agad. Kung hindi man ay mabilis mong makuha ang nararapat sa iyo." Nagbabala siya sa isang mahigpit na tinig, walang iniwan na silid para sa pag-aalangan. Gayunpaman, ang trabaho ng Lirayans ay nagbigay ng isang makabuluhang resulta, at nagsimula ang katotohanan. Pagkaraan ng ilang oras, nalaman niya kung sino talaga ang taong ito at kung ano ang tunay na hangarin niya. Binalaan niya si Seren na sa susunod na mga bagay na ito ay dapat na may parating ng maaga upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan, humihingi ng paumanhin ang spy. "Hindi pa bago sa aking buhay ay nakatagpo ako ng isang komplikadong pormasayon at kakilakilabot na mahika, ngunit si Seren ay sisihin para sa hindi babala tungkol dito. Sa anumang kaso, sa halip ay hindi pangkaraniwan na siya ay lumitaw dito ng walang kadahilanan." Tila, ang spy ay pinaghihinalaang may isang bagay at nagpa siya na suriin. Inihayag niya na may mga ulat na ang mataas na ranggo ng mga miyembro ng walang awan na Blades ay patuloy na bumibisita sa palasyo ni Yingwon, at ang istruktura ng lipi ay muling naayos upang sila ay maging pangunahing. Tila ligtas na sabihin at siguraduhin na si Chol Musong ay nasa palasyo ng isang tao tulad ng nauna ng hinulaang. Naiintindihan ni Shuren na kung wala ang kanyang order, imposible ang muling pag-aayos, at lahat ng mga hinala ay nakumpirma. Mabilis siyang nagpasya na pumunta sa Young Master at sabihin sa kanya na maghanda na umalis kaagad. Kahit na sa huling oras na ito,
Sa Ho ay nagsasabi sa kanyang mag-aaral na magising up at tumuon sa oras na ipagpatuloy ang pagsasanay na mahalaga sa kanyang pag-unlad. Kung patuloy kang walang ingat na ganito, maaaring maging seryoso ang mga kahihinatnan. Sa babala ni Ho, na sumulyap sa kanyang mag-aaral at sinisikap na may parating ang kahalagahan ng disiplina, naintindihan ng binata na matalo siya ng Panginoon hanggang sa mawala siya sa kamalayan, at kung magpapatuloy siya sa parehong espiritu, muli niyang mahahanap ang kanyang sarili sa lupa, hindi mapigilan. Hindi ba sapat na nasira muna ang aking bukong-bukong, sinabi niya ng walang tigil. Naramdaman ang sakit at kawalan ng katarungan sa sitwasyon, at tinawag mo pa rin itong pagsasanay, protesta ang young master, hindi nauunawaan ang kalupitan ng mga pamamaraan ng kanyang tagapayo, ngunit bilang tugon, tumanggap siya ng isa pang suntok sa mukha, na ginagawa siyang ikulong at maunawaan ang kabigatan ng pagsasanay. Pagkatapos ng lahat, ang mga masters ay may sariling mga pamamaraan ng mga mandirigma sa pagsasanay, at naniniwala sila na ang katigasan ay nakakatulong upang patigasin ang espiritu at katawan. Naunawaan ni Ho na ang batang ito ay mayroon pa ring mahabang paraan upang makamit ang tunay na kasanayan at maging isang karapat-dapat na mandirigma. At sa ngayon, hindi rin niya maihahambing sa mga napatunayan na ang kanilang lakas at kasanayan. Ang binata ay nahulog at sa tuwing siya ay tumama sa dingding, mas mahirap, pakiramdam kung paano tumugon ang bawat suntok na may sakit sa buong kanyang katawan pagkatapos ng bawat pagkahulog, si Ino ay kailangang ibalik sa kanyang katinuan, na hinihikayat siyang magpatuloy sa pagsasanay. Sa Ho ay napakalakas na kahit na ang kanyang normal na welga ay katumbas ng isang welga ng armas, na ipinapakita ang kanyang kapangyarihan at kasanayan. Kung walang nagbabago pagkatapos ng pangatlo o ikaapat na pagtatangka upang sanayin, ang taong ito ay kailangang sumuko. Naisip ni Ino habang pinag-isipan niya ang kahirapan ng gawain. Di nagtagal, nagpakita ang ama upang suriin kung paano sumusulong ang kanyang anak na pag-aaral, na umaasang makakita ng pag-unlad. At nakikita niya ang kanyang anak na puno ng enerhiya, ang kanyang mga mata ay nagniningning ng pagpapasya, na parang siya ay isang ganap na naiibang tao. Ipinaliwanag ni Ino na inilagay niya siya sa isang estado ng pag-i-maximize ang kanyang mga likas na kaligtasan at iba pang mga pandama, at ang pagsasanay sa estado na ito ay semento ang kapangyarihan sa kanyang katawan, na nagiging ugali. Kaya sinanay mo ang aking anak na lalaki sa isang walang malay na estado. Nagulat ang ama, hindi inaasahan ang gayong pamamaraan. Kapag tinanong ng kanyang ama tungkol sa mga resulta sa Ho ay sumagot na ang kanyang anak na lalaki ngayon ay 30% na mas malakas kaysa sa dati, na ibinigay ang kanyang pagkatao, hindi ito madali, ngunit gumawa kami ng makabuluhang pag-unlad sa loob ng ilang araw, ang ama ay hindi maaaring maglaman ng kanyang kagalakan, dahil ito mismo ang inaasahan niya mula sa kanyang anak. Bigla, nag-ambala sila. Dumating ang mga tao at tinanong kung ang Panginoon ay nagdadala ng balita sa kanya. Ito ay dumating na ang mga bisita mula sa kataas-taasang koalisyon ay dumating, at ang kanilang pagbisita ay nangangailangan ng agarang pansin. Agad na natanto ng young master na si Siran ay dapat na dumating at natapos na ang pagsasanay ng kanyang anak. Siguraduhin na pagkatapos niyang magising, siya ay nagpapahinga ng maayos at kumakain. Order ko yun. Dagdag pa ng ama na nag-aalaga sa paggaling ng kanyang anak. Iniulat ni Siran na si Mr. Lee at umalis na para sa Henson upang makabuo ng isang plano upang masira sa tirahan. Gayunpaman, ang isang mahalagang nuance ay lumitaw ang hari na si Pengel na sumali at ito ay kagiliw-giliw na kung paano pinamamahalaan ng binata na kumbonsihin ang isang maimpluwensyang at mahirap na pagkatao na sumama sa kanya. Sigurado at nag-alinlangan kung maaari niyang kalmado na sundin ang young master, na ibinigay ang kanyang komplikadong kalikasan, ipinaliwanag ni Ho na hindi niya hinikayat ang sinuman. Nag-alok lang siya ng isang beses, at masigasig na tinanggap ang lalaki matapos malaman na lalaban siya sa hari ng kamatayan at ang kagubatan. Nalaman ni Suri na ang pamilyang Pang ng Habe ay may malaking impluwensya sa Rima, at sa ganitong sitwasyon, kailangang mag-ingat ang isa. Hindi niya maintindihan kung paano nagpasya ang pinuno ng lipi ng Ping na sundin ang binata na ito habang tinatapos na niya ang lahat ng kanyang negosyo. Inamin ni Ho na marahil ay mas mapanganib na saktan ang kanyang damdamin o makisali sa isang kaguluhan sa politika. Pagkatapos ng lahat, kamakailan lamang, siya ay nagdulot sa kanya ng problema, at ang sitwasyon ay maaaring maging mas mahirap.
Naiintindihan ni Shuren na kung natalo ng Young Master kahit na ang barbarian na si Panjil, kung gayon siya ay simpleng hindi kapani-paniwalang malakas o kahit na masiraan ng loob.